Pa-prayer request din po, OFW po kami mag-asawa. Naway ingatan kami palagi ni Lord sa araw-araw na gawain namin hanggang matapos namin ang aming kontrata. At sana din po palagi niyang iingatan ang aming mga anak. At sana po kahit LDR kami ng asawa ko, ang Panginoon palagi ang gagabay sa amin. Ito po ay comment at prayer request ng isa po nating kapatid na isa rin pong OFW. Salamat kapatid sa iyong pag-comment at salamat sa iyong prayer request. Alam ko na isa sa pinakamahirap na trabaho at hindi madaling trabaho ay ang pagiging isang OFW dahil napakaraming sakripisyo ang kaakibat nito. Especially yung mahiwalay ka sa iyong mga anak, mahiwalay ka sa iyong pamilya, ay isa itong napakabigat na desisyon o napakahirap na desisyon na magagawa ng isang OFW na katulad mo, no? And this time, hayaan mo na ipag-pray kita, hayaan mo na ipanalangin at ilapit natin sa Panginoon ang iyong prayer request. At hayaan mo rin na i-share ko sa iyo ang paalala sa iyo ng Panginoon sa oras na ito ay magagamit mo at pwede mong panghawakan sa iyong buhay at magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi dito, "Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta." Purihin ang salita ng Diyos na napakaganda at tunay ng buhay at maaari nating panghawakan sa ating mga buhay. And ikaw na nanonood ngayon na nasa kabilang screen, kung ganito ang iyong pinagdadaanan ay hayaan mo na isama kita sa panalangin at hayaan mo na ipag-pray ko rin ang iyong pinagdadaanan sa oras na ito. And let us pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Panginoon, thank you po, Panginoon, for this new day. Salamat sa panibagong buhay. Salamat sa panibagong araw, Panginoon. Kasama po ang aking kapatid na ito na may kahilingan sa panalangin, Panginoon. Lord, salamat sa kanyang buhay na tunay nga, Panginoon, ay pinagkakatiwala na sa inyo. Lord, inilapit ko po sa inyo ang aking kapatid na ito na may kahilingan sa panalangin. Lord, ang kanyang panalangin po, Panginoon, ng pag-iingat, Panginoon, sa kanyang ang mga anak na naiwan niya sa Pilipinas dahil siya po, Lord, ay isang OFW, Panginoon. Maging ang kanyang pamilya na naiwan niya dito sa Pilipinas, Panginoon, ay ang pag-iingat, Panginoon, Lord, ay pagkaroob mo po sa kanyang pamilya na naiwan dito, Panginoon. Maging ang kanyang asawa, Panginoon, ang kanilang relasyon, Panginoon, bilang mag-asawa ay mas lalo niyo pong pagtibayin, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng kanilang sitwasyon. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi madali ang pinagdadaanan ng taong ito. Alam ko na ang kanyang desisyon na ito, Panginoon, ay may kaakibat na mabigat na desisyon na kanyang nagawa, Panginoon, especially yung pagkakahiwalay, Panginoon, sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kahilingan niyang ito, Panginoon. Mangusap ka po sa taong ito, Panginoon. Magpakilala ka po sa kanya, Lord, na ikaw ang Diyos na tunay, Panginoon, na hindi mang-iiwan. Ikaw ang Diyos na tunay na hindi magpapabaya sa kanyang buhay. Panginoon, tulad ng iyong paalala sa iyong salita, Panginoon, na wag siyang mag-alala at magpakatatag, tibayan ng kanyang loob, Panginoon. Wag siyang matatakot o mawawalan ng pag-asa dahil ikaw ang Diyos na sasama sa kanya saan man siya magpunta, ano man ang kanyang ginagawa. Ikaw ang Diyos na sasamahan siya, Lord, sa lahat ng kanyang mga desisyon, sa lahat ng kanyang mga ginagawa, dahil ikaw ang Diyos na tunay, Panginoon, na tapat at totoo sa iyong mga salita, Panginoon. Ano man ang kanyang sitwasyon sa oras na ito, Panginoon, itong taong ito ay pinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa kanya sa pang-araw-araw, Panginoon. Pagkalooban niyo po siya ng kalakasan, Lord, sila mag-asawa hanggang sa matapos po nila, Panginoon, ang kontrata na kanilang pinirmahan, Panginoon, sa kanilang trabaho. Lord, ikaw po ang mag-iingat sa kanila and makauwi sila sa Pilipinas kapag natapos na ang kanilang kontrata, Panginoon, ng maayos, Panginoon, at gabayan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na pagtatrabaho. Maging ang kalakasan, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay maranasan ng taong ito, Panginoon, na lumalapit sa iyo. Lord, walang imposible sa iyo. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay kayang-kaya mong solusyonan. Ang lahat
lahat ng bagay, Panginoon, ay kaya mong ipagkaloob kung tunay ang paglapit sa iyo ng iyong mga anak, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang oras na ito at sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang taong ito, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng kalakasan, ng pag-iingat, ng protection, Panginoon, sa araw-araw na kanyang buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa kapatid kong ito na humiling ng prayer na ito, Panginoon. Ingatan niyo po siya, pagpalain niyo rin po siya, Panginoon, sa kanyang buhay. Samahan niyo po siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid kong ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan, kapatid, maraming salamat sa iyong pag-comment at salamat sa iyong prayer request. At alam ko na hindi madali ang iyong pinagdadaanan sa oras na ito. Hindi madali ang sakripisyo na iyong ginawa, especially yung pagkakawalay mo sa iyong pamilya. Subalit, palagi mong alalahanin at lagi mong panghawakan ang paalala sa iyo ng Panginoon sa kanyang salita na kung ano man ang iyong ginagawa, so saan ka man naroroon ngayon, ay magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay lagi mong kasama. Amen. At sa lahat po ng mga makakapanood ng bidyong ito, kung meron din po kayong panalangin o kahilingan sa panalangin, ay maaari po kayong mag-comment sa baba at atin pong ipapanalangin. Purihin po ang Diyos at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. And always remember that God is good all the time, and all the time, God is good. God bless.